Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay. Pilipinas, ang oras, 2 minuto matapos ang 3:00 ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Hagip ng balita. Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, ito ang balitang Promdi ngayong araw ng ika-16 ng Hunyo 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. PBBM nagpatawag ng special session ng Kongreso sa Miyerkules. Balitang Promdi. Senator Erwin nilinaw na walang nakatakdang pagdinig ang Blue Ribbon Committee ngayong araw. Balitang Promdi. Office of the President naglaan ng 278 million para sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Samantala, death toll sumampa na sa 65. Balitang Promdi. Diesel at kerosene may big time oil price rollback. Presyo ng gasolina posibleng tumaas o bumaba. Ayon po yan sa Department of Energy. Balitang Promdi. Halaga ng piso lalo pang lumakas. Nakabalik na sa 60 pesos per dollar level. Balitang Promdi. Ateneo Blue Eagles coach Tal Baldwin nag-resign. Ang gulong hazing sa dalawang basketballista sinisilip ng CIDG. Balitang Promdi. At mga suspect sa likod ng serye ng defacement ng government websites tukoy na ng NBI. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod. Sa ngalan ni Kises Habson, ito po ang inyong lingkod, Jeric Sasil. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nagpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso sa araw ng Miyerkules, June 17. Ito'y para maaksyonan ng priority bills at iba pang mahalagang panukala na natenga sa harap ng agawan ng liderato sa Senado. Kabilang sa mga pinakukonsidera ni PBBM na ipasa at talakayin sa nakatakdang sesyon ay ang pagtatag ng National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act at Universal Access to Quality Tertiary Education, Assistance to Individuals in Crisis Situation Act, at Anti-Political Dynasty Law. Pinaaksyonan din ng Pangulo ang mga pending na appointment sa gabinete, military at foreign service. Sa ilalim ng konstitusyon, may kapangyarihan ang presidente na magpatawag ng special session anumang oras para tugunan ang mga usapin na nangangailangan ng legislative action. Balitang Promdi. Samantala,
Hinimok ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mga kasamahan nitong senador na makiisa sa special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang naturang sesyon ay itinakda ni PBBM bukas, June 12, alas 9 ng umaga. Kaugnay nito, hinikayat ni Gatchalian ang mga kapwa nito senador na dumalo para maaksyonan na ang mga nakabinbin pa ring panukala na makatutulong sa sambayan ng Pilipino. Git ni Gatchalian, dapat nang magpatuloy sa pagtatrabaho ang Senado, gampanan ang kanilang mandato at tugunan ang pangailangan ng ating bansa. Nabatid ng 12 lamang mula sa 24 na senador ang sumipot sa huling araw ng sesyon sa Senado noong June 3. Kasunod ng pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. Balitang Promdi. Samantala, nilinaw ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na walang nakaschedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong Martes, June 16. Kasunod ito ng social media post ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon umano ng pagdinig kaugnay ng flood control scam ngayong araw sa labas ng Senate premises. Sa abiso na ipinalabas ni Senator Erwin, sinabi nitong walang authority at approval ng komite ang naturang anunsyo ni Defensor. Tinawag din ito ng panel na misinformation lalo't wala namang anilang legal na posisyon ang dating mamabatas para mag-anunsyo ng anumang proceedings sa ngalan ng Senado. Gate ni Senator Erwin, posibleng maharap si Defensor sa reklamong usurpation of authority dahil sa anunsyo nito. Balitang Promdi. Samantala, todo depensa si Senator Alan Peter Cayetano sa banat at batikos laban sa kanyang pagbanggit ng pangalan ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino. Ayon kay Cayetano, hindi eksklusibo sa mga kamag-anak, kagrupo at gumagamit ng kanyang slogan ang maaaring gumamit ng pangalan ni Ninoy. Para din aniya ito sa mga gustong ipaglaban ang mga prinsipyong ipinaglalaban din ng yumaong senador. Una nito ay ipinakita ni Cayetano ang laban sign na ginamit noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. sa panahon ng martial law. Hindi ito nagustuhan ng grupong August 21 Movement o ATOM kaya't hiniling ang pagbitiw sa pwesto ni Cayetano. Hindi nila maaaring ikumpara ni Cayetano ang kanyang sarili kay Ninoy dahil di tulad niya tumindig laban sa diktadorya, katiwalian at kawalan ng accountability si Ninoy. Balitang Promdi. Samantala, wala pang plano ang National Capital Region Police Office na bawiin ang heightened alert sa labas ng Senado. Sa gitna ito ng kabi-kabilang kilos protesta at sinasabing security threat sa mataas na kapulungan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, mananatili ang heightened alert hanggat mataas ang emosyon ng publiko. Bagamat walang permits ang mga rallyista, hindi naman daw pinipigilan ang mga ito na magsagawa ng pagkilos basta't walang manggugulo. Ayon pa kay Aberin, mahigit 300 na pulis ang regular na deployment sa area pero dinadagdagan ito kung bumubuhos ang mga demonstrador. Balitang Promdi. Samantala, tanggap tayo ng report sa ating mga DZRH reporters from Provincial. 19 anyos na lalaki patay sa pagkalunod sa beach ng Agno, Pangasinan. Ang detalye sa report ni RH38 Freddy Pajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Western District Hospital sa Alamino City, Pangasinan ang 19 anyos na binata na residente ng bayan ng Agno matapos itong malunod pasado alas 6 ng gabi sa barangay Macabubuni Beach sa nasabing bayan. Batay sa ulat ni Agno OIC Chief of Police Major Noerelin Tamayo, nabatid sa mga kasamahan ng biktima na nagtungo sila sa nasabing lugar upang maligo sa dagat.
Subalit habang sila naglalangoy, napansin nila ang biktima na natangay ng malaking alon na humampas sa dalampasigan papunta sa malalim na bahagi ng karagatan hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin, kaya humingi na sila ng tulong sa mga tao doon na sila naman ang tumawag sa MDRRMO na agad ay nagsagawa ng rescue operation. Subalit umabot ng halos kalahating oras bago natagpuan ang wala ng malay na katawan ng biktima na agad ay naitakbo sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarti tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, Davao City Police Office nakapag-aresto ng 79 na katao sa sunod-sunod na operasyon sa loob lamang po yan ng isang linggo. Ang detalye sa report ni June Suter. Nagpakita na matinding kampanya laban sa kriminalidad ang Davao City Police Office o DCPO matapos makapagsagawa ng seri ng operasyon mula Hunyo 7 hanggang Hunyo 13, 2026 sa ilalim ng pamumuno ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria. Sa ulat ng DCPO, nakapagsagawa ang kapulisan ng 37 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaresto ng 44 na individual at pagkakasamsam na mahigit 375 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 2.5 million bukod pa sa marijuana na may tinatayang halaga na mahigit 1,900. Nakapagtala rin ang DCPO ng 13 operasyon laban sa iligal na sugal na ikinaaresto ng 20 katao habang 10 operasyon naman laban sa mga wanted persons ang nagresulta sa pagkakadakip ng 10 individual kabilang ang 5 most wanted persons. Samantala, 17 operasyon laban sa may iligal na baril, 5 suspect ang naaresto at iba't ibang uri ng armas ang nasamsam, naisuko at nabawi ng mga otoridad. Sa kabuuhan, 79 katao ang naaresto sa iba't ibang paglabag sa batas. Ayon sa DCPO, patunay ito na patuloy nilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City, katuwang ang mga barangay, komunidad at lokal na pamahalaan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras sa buong Pilipinas, 14 na minuto matapos ang alas 3 ng umaga. Nakapagsumite na ng kani-kanilang impeachment pre-trial briefs ang House Prosecution Panel at kampo ni VP Sara Duterte. Ilang araw bago ang nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Bago mag-alas 5 ng hapon kahapon nang matanggap ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang 57 pahinang dokumento mula kay House Secretary General Cheloy Garafil. Makalipas lamang ang isang oras ay dumating na rin ang kampo ni VP Sara para magsumite ng kanilang higit 60 pahinang pre-trial brief. Nakapaloob sa naturang mga dokumento ang pundasyon ng legal strategies ng dalawang panig, gayon din ang kanilang mga ebidensya at listahan ng mga tatayong testigo. Inaasahang sisimulan na sa July 16 ang impeachment trial ni VP Sara, kung saan tatalakayin ang mga alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta niya sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Balitang Prompty. Samantala, ihaharap ng House Prosecution ang mahigit 30 witnesses sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, layunin ng pre-trial brief na itala ang mga ebidensya, stipulation of facts at mga testigong ihaharap upang matukan ang mga isyong tatalakayin sa paglilitis. Gate ni Luistro, walang surprise witnesses sa proseso dahil tanggap na ng impeachment court na tanging mga naisumiteng testigo at ebidensya lamang ang papayagang ilahad sa trial. Samantala, nanawagan si Luistro na agarang ayusin ang sigalot sa liderato ng Senado upang maitakda ang malinaw na pamumuno sa impeachment court at matukoy kung sino ang mga ngasiwa sa mga pagdinig.
Balitang Prompty. Samantala, Iloilo City Hall at Provincial Capitol binulabog po ng bomb threat. Naku, ang detalye sa report ni Action Radio Iloilo, Jocelyn Make. Nabulabog ng bomb threat ang Iloilo City Hall at Provincial Capitol matapos may nag-post nito sa Facebook. Isang nagngangalang DJ Boobski Montero ang nag-post na may itinanim umano na 5 bomba sa 2 building at pinapupunta nito sina Governor Arthur Defensor Jr. at Mayor Raisa Treñas Chu sa City Hall at Capitol. Dahil dito pansamantalang ini-lockdown ng Kapitolyo habang nagsasagawa ng security sweep ang mga personal ng Philippine National Police Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6 at Special Weapons and Tactics. Nagsagawa rin ng security inspection sa Iloilo City Hall. Parehong nagnegatibo sa bomba ang 2 building. Agad na nagpatupad ang mga Capitol at City Hall employees ng heightened security measures habang iniimbestigahan ang insidente. Pinaalalahanan naman ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla ang publiko na serious offense ang pag-post ng bomb threat online at maaring maharap sa kasong kriminal. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Make. 10 kilong bigas ipinamahagi sa mga pamilya sa 24 na barangay sa Liloan, Southern Leyte. Ang detalye sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagpapatuloy ang lokal na pamahalaan ng Liloan, Southern Leyte sa mamahagi ng tig-10 kilong bigas sa mga pamilya sa lahat ng 24 na barangay ng bayan bilang bahagi ng programa nitong ayuda sa mamamayan. Pinangunahan ni Mayor Juna C. Adan Distribution kasama ang mga opisyal ng barangay at mga frontline worker upang matiyak ang maayos at mabilis na paghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon kay Mayor Adan, naging matagumpay ang programa dahil sa maayos na paghahanda at matibay na koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay dahilan upang agad na makarating ay ayuda sa mga nangailangan na pamilya. Ang pondo para sa rice assistance ay nagmula sa Local Government Support Fund, the financial assistance to local government units na nagbibigay ng suporta pinansyal para sa malagang programa at serbisyo ng mga lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan mapalakas ang food security at social protection sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilhin. Nakibahagi rin sa implementation ng programa ang mga barangay official, community development worker, barangay secretary, tanod at health worker para sa validation, documentation at distribution ng bigas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iaharap ng House Prosecution ang mahigit 30 witnesses sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, layunin ng pre-trial brief na itala ang mga ebidensya, stipulation of facts at mga testigong ihaharap upang matutukan ang mga isyong tatalakayin sa paglilitis. Git ni Luistro, walang surprise witnesses sa proseso dahil tanggap na ng impeachment court na tanging mga naisumiteng testigo at ebidensya lamang ang papayagang ilahad sa trial. Samantala, nanawagan si Luistro na agarang ayusin ang sigalot sa liderato ng Senado upang maitakda ang malinaw na pamumuno sa impeachment court at matukoy kung sino ang mga siwa sa mga pagdinig. Balitang Prompty. Samantala, inirekomenda ng House Prosecution Team na wikang Filipino ang gamitin sa mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ipaparating ng House Prosecution Team ang naturang rekomendasyon sa pre-trial conference na nadadaluhan din ng defense team ng Vice Presidente. Paliwanag ni Luistro, mahalagang maunawaan ng publiko ang proseso at tinatalakay sa impeachment trial, kaya dapat ang pagdinig ay dapat madaling maintindihan pati ang mga legal term na gagamitin. Dagdag pa niya, malaking tulong kung magkakaroon ng simultaneous translation
sa iba't ibang wika at dialekto upang mas maunawaan ng mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang kabuuang proseso ng impeachment trial. Samantala, umaapila rin si Luis Tro sa traditional na media na patuloy na tumulong sa wasto, balanse at malinaw na pag-uulat ng mga kaganapan sa impeachment trial. Balitang Promvi. Nakatakdang makipag-meeting si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagbisita nito sa Russia. Sa isang press briefing sa Malacanang, nakasentro ang bilateral meeting sa usapin ng seguridad, sa enerhiya at pagkain. Habang layon din ito na mas mapalalim ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Nais din umano ng Pangulo na ma-explore ang iba pang bagay sa Russia tulad ng oportunidad sa turismo, edukasyon, kultura at science and technology. Nakatakdang lumipad si Pangulong Marcos bukas June 17, natatagal hanggang Huwebes June 18 bilang bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Balitang Promvi. Samantala, binati ni Pangulong Bongbong Marcos si US President Donald Trump sa kanyang pagdiriwang ng ika-80 na ika-80 kaarawan nitong June 14. Sa mensahe ng Pangulo, hiling niya para sa Presidente ng Amerika ang magandang kalusugan, kasiyahan at patuloy na pagtatagumpay sa panunungkulan. Kinilala din ni Pangulong Marcos ang leadership ni Trump na nakaapekto sa pag-unlad ng Estados Unidos. Umaasa rin ng Pangulo na magpapatuloy at uunlad pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa mga susunod pang taon. Balitang Promvi. Samantala, naglaan ng 278 million ang Office of the President mula sa Social Civic Projects Fund nito para sa mga lalawigan at LGU na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., layunin ng naturang financial assistance package na matulungan ang mga pamahalaang lokal na tugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya at mapabilis ang recovery at rehabilitation efforts, lalo na sa mga napinsalang paaralan. Sa ilalim ng naturang programa, makatatanggap ng tag 50 million ang Sarangani at General Santos City, tag 30 million naman ang South Cotabato at Sultan Kudarat, tag 20 million naman ang Davao Occidental at sa bayan ng Glan sa Sarangani. Samantala, 15 million naman ang ipagkakaloob sa Zamboanga City, habang 3 million hanggang 10 million naman ang para sa 12 iba pang LGUs na naapektuhan din ng malakas na pagyanig. Giit ng Pangulo, ang naturang pondo ay gagamitin para sa agarang pagpapanumbalik ng mahalagang serbisyo sa mga nabanggit na lugar. Balitang Promvi. Kaugnay ng balitang yan, sumampa na sa 65 ang death toll po yan sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 57 sa mga nasawi ay mula sa Soc-Sargen, habang 8 naman sa Davao Region. Karamihan sa mga biktima ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa mga nabagsakang debris. Nasa 1,447 naman ang kabuang bilang ng mga sugatan, habang 36 katao ang nawawala pa rin. Sa pinakahuling tala, higit 736,000 individual na ang napektuhan ng lindol, kung saan 14,161 sa mga ito ay nananatili pa rin sa evacuation centers. Samantala, umabot naman sa 1.13 billion ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura. Balitang Promvi. Kaugnay pa rin ng balitang yan, sumampa na sa 65 ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management
Council. 57 sa mga nasawi ay mula sa Soc-Sargen habang 8 naman sa Davao Region. Karamihan sa mga biktima ay dahil sa landslide at habang iba naman ay dahil sa mga nabagsakang debris. Okay, parang naulit. Okay, sa pinakahuling tala, higit 736 individual na ang napektuhan ng lindol kung saan 14,161 sa mga ito ay nanatili pa rin sa evacuation centers. Balitang Prompty. Samantala, walang signs of life o palatandaan na may buhay na may buhay sa 36 na kataong patuloy pa rin pinaghahanap sa nangyaring 7.8 earthquake sa rehiyon ng Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Defort, karamihan sa mga nawawalang biktima ng lindol ay posibleng natabunan ng mga pagguho sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tiniyak ni Assistant Secretary Alejandro na sinisikap pa rin ng mga responder na matagpuan ang mga nawawalang biktima ng lindol sa kabila ng pahirapang search operations. Samantala, ipinatigil na ang search operations sa isang landslide hit area dahil sadyang delikado at pahirapang pagdadala ng heavy equipment at kailangang mano-mano ang operasyon sa ngayon. Balitang Prompty. Samantala, balikan natin ang ilan pang detalye ng mga mainit na balita ngayong umaga ng Tuesday, June 16, 2026. Tutukan po ang ibang balita sa pagbabalik ng Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras 28 minuto matapos ang alas 3 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating Pilipinas, ang oras 32 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga. Ito po ang balitang From D. Sa ngalan pa rin po ni Kisses Habson, ako po ang inyong lingkod, Jeric Sasil, at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, 14 na local government units sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity sanhi ng trahedya dulot ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ayon sa Office of Civil Defense, ang 14 LGUs ay mula sa mga lalawigan ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Inihayag ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro Defort na magiging mas mabilis pa ang paghahatid ng mga relief goods, maging ang response at early recovery intervention kasunod ng deklarasyon ng state of calamity. Tiniyak din ni Alejandro na kasunod ng deklarasyon ng state of calamity ay umiiral na ngayon ang price freeze sa lahat ng basic commodities sa mga apektadong lugar. Balitang Prompty. Samantala, kaugnay pa rin yan, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental bandang 5:18 kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa 164 km silangan ng General Generoso, Davao Oriental. Tectonic ang origin nito at may lalim na 86 kilometers. Kaugnay nito, naitala ang mga sumusunod na instrumental intensity. Intensity 3 sa General Santos City, South Cotabato. Intensity 2 naman sa Digos City, Davao del Sur at Malungon. Sarangani, Coronadal City, Tupi, South Cotabato. Samantala, Intensity 1 naman sa Magsaysay, Davao del Sur, Kiamba, Malapatan, Maasim, Sarangani, Tiboli, South Cotabato. Balitang Prompty. Samantala, nilindol na binaha pa ang ilang lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, nakaranas ng flash floods dulot ng thunderstorms ang ilang area ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental nitong weekend po yan. Pansamantala namang isinara ang tulay sa Barangay Canalo dulot ng pagtaas ng tubig, habang nagpatupad na ng forced evacuation ang dalawang barangay sa San Jose Abad Santos dahil sa pangambang maapektuhan sila ng rain-induced na pagguho ng lupa. Bagamat humupa na ang masamang panahon, inamin ni Alejandro na nangangamba silang maapektuhan naman ng pag-ulan ang nagpapatuloy na response operations. Balitang Prompty. Samantala, tanggap tayo ng reports. DPWH Northern Samar 2nd District Engineering Office namahagi po ng school supply sa mga bata ng Silvino, Lubos, Northern Samar. Ano kayong detalye niyan? Sa report ni RH34 Jane Galit Bantayan. Namahagi ang Department of Public Works and Highways Northern Samar 2nd District Engineering Office sa pangunguna ni District Engineer Attorney Arthur Eric Sabong at Vice Assistant District Engineer Francisco Taniala
ng mga school supplies sa mga mag-aaral ng bayan ng Silvino Lubos. Isa itong outreach program ng opisina ng DPWH at ang mga napiling benepisyaryo ay ang mga mag-aaral mula sa Silvino Lubos Central Elementary School, kindergarten at grade school learners. Ayon sa DPWH, mahigit sa 1,000 na mga learners mula kindergarten to grade 6 ang tumanggap ng mga school supplies, kabilang dito ang mga notebooks, writing pads at iba pa. Maliban sa nasabing outreach program, itinuturing nito na suporta sa Brigada Eskwela ng DPWH. Bahagi rin ito ng anibersaryo ng nasabing opisina sa kanilang 128th founding anniversary. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit, bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, dako tayo sa Metro Manila. 6 na barangay captain sa Maynila pinangaralan. Ang detalye sa report ni RH9, Tina Nolasco. Tina. Kinilala at ginawara ng parangal ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang 6 na most outstanding barangay chairman nito na nagpakita ng mahusay na pamumuno at warang paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Bukod pa rito ang kanilang pagpapamalas ng dedikasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan, kapayapaan, kaayusan, kalinisan at kalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chia Atienza at Liga ng mga Barangay Manila President Erica Platon ang paggawad ng nasabing parangal bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-455 araw ng Maynila. Ayon kay Yorme, mahalagang mabigyan ng kaukulang pagkilala ang mga opisyal ng barangay na nagisilbihan niyang unang linya ng serbisyo publiko para sa mamamayan. Kabilang sa mga hinirang na most outstanding barangay chairman, sina Junicio Liatiaco Jr., barangay captain ng 103, Revelin Aligoria, ang barangay chairman ng barangay 199, Armand Aquino, barangay 385, Angelito Dula ng barangay 424, Antonio Quirante, ang barangay captain ng barangay 752, at si Irene Rillo ng barangay 631. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Mas pinaigting ng pambansang pulisya ang kanilang police visibility sa mga lugar na wala pa ring kuryente matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Dahil dito, bantay sarado ng kapulisan mula sa Davao Region at Socsargen ang mga residential area, negosyo, gasoline station at ATM sites. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Notartes Jr., prioridad nila ang kaayusan at kapayapaan sa mga lugar na wala pa ring kuryente. Samantala, sa ulat ng Department of Energy, hindi pa rin maibabalik ang kabuang supply sa Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat at sa Sarangani. Balitang Prompty. Samantala, kasado na ang peace deal o kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Parehong kinumpirma ng dalawang bansa ang kasunduan, kung saan nag-post pa si US President Donald Trump sa kanyang Truth Social at sinabing complete o tapos na ang pagselyo sa deal sa Islamic Republic of Iran. Kinumpirma rin ito ni Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapatigil sa mga military operation, pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatapos ng blockade ng Amerika sa mga dauangan ng Iran. Nakatakda naman ang opisyal na paglagda sa naturang kasunduan sa Switzerland sa darating na June 19. Samantala, abiso naman po sa mga motorista natin dyan ha, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Epektibo na ngayong araw ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, nasa 3.71 pesos hanggang 5.71 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel.
Maglalaro naman sa 50 centimos hanggang 2.50 ang maaaring tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, maaari namang bumaba ng 30 centimos o di kaya'y tumaas ng hanggat 1.68 ang kada litro ng gasolina. Sabi ni Garin, posibleng bumaba pa ang presyo ng mga produktong petrolyo lalo kung magpapatuloy ang magandang development sa peace talks ng US at Iran. Samantala, matatagalan pa bago makabalik sa pre-war levels ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales, bagaman nagkasundo na ang US at Iran, ay tinatayang aabutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago magpanumbalik sa normal ang oil prices. Paliwanag ni Sales, ito'y dahil hindi naman agad-agad ang pag-restart sa supply ng langis na naantala ng gera. Gayunman, inaasahan aniyang bababa ang presyo ng langis kasunod ng ulat na nagkasundo na ang US at Iran. Natuldukan na ang gulo sa gitnang silangan at buksan na muli ang Strait of Hormuz. Balitang Prompty. Samantala, nakabalik na sa antas na 60 pesos per dollar ang halaga ng piso. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60.48 kada dolyar kahapon. Mas malakas ito kaysa sa 61.35 na naitalang palitan noong Huwebes, June 11. Ang muling paglakas ng piso kontra dolyar ay kasunod ng ulat na nakatakda ng lumagda sa peace deal ang US at Iran sa Biyernes, June 19. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang bukas at gustong manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Batay sa ulat ng quarter ng 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na 57% ng mga Pilipino ang handang mangibang bansa. Nasa 39% naman ang nagsabing ayaw nilang umalis ng bansa, habang 4% ang nanatiling undecided o wala pang desisyon. Lumalabas sa pag-aaral na mas magandang trabaho, mataas na pasahod at mas maayos na kalidad ng pamumuhay ang top 3 na dahilan kaya gustong mag-migrate ng karamihan sa mga Pinoy. Ayon sa Okta, patuloy ito na tinitingnan pa rin ng marami ang pangingibang bansa bilang pangunahing paraan para umasenso ang kanilang buhay at makatulong sa pamilya. Isinagawa ang survey nitong March 19 hanggang 25 sa 1,200 na Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nahigitan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang revenue target para sa buwan po yan ng Mayo. Nakalikom ang BIR ng 279.14 billion sa nasabing buwan, bahagyang mas mataas kaysa sa target na 279.6 billion pesos. Mas mataas din ito ng 14.15% o 34.61 billion mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatutulong ang mas pinalawig na filing season para magkaroon ng karagdagang oras ang mga taxpayer na punan ang kanilang tax obligations sa harap po yan ng energy crisis. Nabatid na nalagpasan din ng BIR ang kanilang April revenue target sa kabila ng suspensyon ng excise tax sa kerosene at LPG. Balitang Prompty. Samantala, inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng cash assistance para sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo nitong matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya tulad ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Gayon din ang iba pang hindi saklaw ng mga relief packs.
Dagdag pa, agad umanong sisimulan ang pamahagi ng cash assistance sa oras na makatanggap ang validated na listahan mula po yan sa mga lokal na pamahalaan. Balitang Prompty. Sisilipin ng PhilHealth ang naging sistema ng isang ospital na tumangging magbigay ng benepisyo sa isang pasyenteng pumanaw matapos hindi umabot sa 24 oras ang pagkaka-admit nito. Ayon kay PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, dapat magkaroon ng escalation efforts o kung saan idinulog na dapat ang ganitong bagay sa nakatataas. Samantala, tiniyak ni Mercado na hindi pabayaan ng PhilHealth ang pamilya ng namayapang pasyente at nakahanda ang ehensya na magbigay ng kinakailangang tulong at suporta kaugnay ng kanilang mga benepisyo. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras 47 minuto. Makalipas ang alas 3 ng umaga, nagbitiyo sa pwesto si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila Blue Eagles matapos ang pagkamatay ng dalawa nitong manlalaro na isinagawang training sa Dipakulaw, Aurora. Kinumpirma ng Ateneo sa isang press briefing na tinanggap nila ang pagbitiw ni Baldwin at ng team manager na si Epok Kimpo. Samantala, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na hindi nila inaalis ang posibleng anggulo ng homicide at hazing batay sa mga paunang investigasyon. Giit ng CIDG, saklaw ng anti-hazing law ang anumang sapilitang pisikal na aktibidad na maaring magdulot ng panganib lalo na kung bahagi ito ng pagsasanay o proseso ng pagsali sa organisasyon. Patuloy ang investigasyon habang kinakalap ang testimonya ng mga kasamahan at mga opisyal na humahawak sa naturang training activity. Balitang Prompty. Kaugnay ng balitang yan, nagpaliwanag na ang Ateneo de Manila University sa otoridad kaugnay ng naging papel ng paaralan sa pagkalunod ng varsity players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpadala na ng abogado ang Ateneo sa Camp Crame kahit hindi ito kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena ng Criminal Investigation and Detection Group. Pero no-show naman ang sa patawag ng pulisya ang head coach ng Blue Eagles men's basketball team na si Tab Baldwin. Sabi ng kalihim, sa 5 nakaschedule para sa subpoena kahapon, tanging si Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez lang ang sumulpot. Itinakda naman ng CIDG ang araw ng Biyernes para sa panibagong petsa ng fact-finding investigation. Babala ng DILG Chief, kung hindi ulit haharap si Baldwin, maaari na siyang maisyuhan ng contempt of court. Balitang Prompty. Nagpaliwanag na ang Ateneo de Manila University sa otoridad kaugnay na naging Samantala, hindi isinasantabi ng Philippine National Police na may nangyaring hazing sa training ng Ateneo de Manila Blue Eagles na ikinasuwi ng dalawa nitong manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, bukod sa kasong homicide ay kasama sa direksyon ng investigasyon kung sumobra ba ang physical activities o kung persahan ba ang pagtratong tinanggap ng mga players na may tuturing pa ring junior o neophyte. Dagdag pa ni Morico, sa Camp Crame, hindi pa pala enrolled ang si Baterbonia nang bumagsak siya sa naturang building. Matatandaang nakita ng mga pasa sa katawan ang mga biktima pero sa resulta ng autopsy, lumabas na aphasia o pagkalunod ang direktang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa kabila nito, nanatiling bukas ang iba't ibang anggulo ng investigasyon, lalo't nauna nang nagpahayag ang Aurora Police na wala silang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente. Balitang Prompty.
Samantala, ipinasabina ng National Bureau of Investigation o NBI si Tab Baldwin at 21 pang individual kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po sa NBI Homicide Division, kabilang sa pinahaharap bukas ay ang pinaharap bukas sa alas 10 ng umaga ang mga coach at players ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Dahil dito, pinapaliwanag tungkol sa nangyari umanong drowning incident at upang malaman kung sino ang mga responsable sa naturang team building. Balitang Prompty. Samantala, ang ating oras 52 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga. Tutukan po ang iba pang balita sa ating pagbabalik ng Balitang Promdi. Pilipinas ang oras 52 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka... RH.
Pilipinas, ang oras, 4 na minuto bago ang alas 4 ng umaga. Ito lang, Mar. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tukoy na ng National Bureau of Investigation ang mga sospek sa likod ng serye ng defacement o paninira sa ilang website ng pamahalaan, kabilang na ang website ng Senado. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat magkakaibang individual ang mga sospek, lumalabas na kabilang sila sa isang grupo lamang. Sa kabila nito, tiniyak naman ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na walang nakuhang anumang sensitibong data o impormasyon ang cyber hackers. Posibleng maharap ang mga suspect sa mga kasong computer manipulation at malicious mischief. Balitang Prompty. Sa ating oras, 3 minuto na lamang po bago ang alas 4 ng umaga. Dito na po nagtatapos ang ating balitaan sa umaga ng ngayon ng Tuesday. Balitang Prompty. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, tumutok sa ating programa at sa ngalan pa rin po ni Kisses Habson. Ito po ang inyong likod bayan, Jeric Sasil. At sa susunod na ating balitaan, susunod na po ang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Oras natin, 3 minuto bago ang alas 4 ng umaga. Nagsimula sa pangarap